Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, March 3 na po, 2026, may nakikita pong banta ng bagyo na posibleng mabubuo dito po sa may bandang silangan ng Mindanao at sa may Visayas area. Ngayong araw din po, ay aalamin natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share niyo po ang ating update. Maraming salamat po. Magandang araw po, kamusta? Si Kuya Francis po ito at matagal po tayong hindi nakapag-upload, no? Nakapag-update sa lagay ng ating panahon. Medyo naging busy lamang tayo nitong mga nakarang mga araw. Pasensya na ho kayo. Ngayon ho kasi, meron ho tayong pinaka-latest po na weather update. So dito muna natin uunahin mga kaibigan. Naglabas po kasi ang pag-asa doon po sa tinatawag na tropical cyclone threat potential. So meron po tayong na-monitor na low pressure area. Actually, dalawang week po ito. At kung makikita nyo po sa ating pinaka-mapa, unahin muna natin etong week 1. Simula ho ito kahapon pa, no? Sa March 2 hanggang sa March 8, 2026, meron pong low pressure area na nakikita pong manggagaling dito po sa may silangan po ng Mindanao at sa may Visayas area. Bagamat ito po nasa low chance naman na category para maging isang ganap po na bagyo, tropical depression, pero banta ito sa posibleng magiging bagyong Kaloy. Actually, yung bagyong Kaloy, pangatlo na ho yan ngayong 2026 at may chance na maging unang bagyo ngayon hong Marso. Marami na nag-update sa bagyong Kaloy pero tayo ho ngayon lang tayo mag-update kasi naglabas ang pag-asa ng pinaka-latest na tropical cyclone threat potential. So yun yung ating pinaka minomonitor din sa ngayon. So eto naman sa week 2 galing din po sa pag-asa dito sa ating tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo ho sa pagitan ho ng March 9 hanggang sa March 15, may panibago din na low pressure area na mas malawak ang radius niya o yung haba niya na posible pong mabuo, no? Ulitin ko, March 9 hanggang sa March 15. Bagamat parehas naman po ito na nasa low chance na category para maging tropical depression or mahinang bagyo. Kapag sinabi kasi natin na tropical depression o mahinang bagyo, yan is nasa level 1 na category. Ngayon din kasi, no, papasok na yung tag-init, no? Nararamdaman natin sobrang maalinsangan na. At yung malamig na hangin medyo nawawala na, no? Yung amihan o northeast monsoon, unti-unti na po itong nawawala sa ngayon. Kaya marami tayong nararanasan na mga may init na panahon, sobra pong maalinsangan. Mamaya alamin natin kung yan pong dalawang banta ng LPA na yan sa week 1 at sa week 2 ay magiging bagyo. I-explain ko po sa inyo mabuti. Ngayon, dito muna tayo sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Pero bago ho yun ay ipapakita ko po muna sa inyo yung pinaka-live na mapa natin. Dito kasi makikita natin yung iba't ibang hangin po na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So kung makikita nyo sa ating pinaka-live po na mapa, ito live ko naman pinapakita po sa inyo. At syempre ito ay pag-explain na rin sa ating mga senior, sa ating mga nanay at tatay. Medyo talagang dinidetailed ko po ng maayos. Sa ngayon wala po tayong kahit anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo clear, no? Klaro. At nung mga nakaraang buwan, nakita naman natin may high pressure ng hangin na nanggagaling sa may hilaga. Ngayon po nawala na. Ang ibig sabihin nito, pawala na talaga ang amihan. Hindi na siya masyadong nararamdaman sa ngayon. Sa forecast weather condition natin, ang area po ng Batanes, may mga chance pa rin na makaranas po ng maulap na kalangitan. At yung chance ng mga isolated light rain sa hapon, possible pa rin mangyari dahil po sa northeast monsoon or amihan. May amihan pa rin pero mahina na, no? Nakikita naman natin. Sa ngayon, ang northeast monsoon dyan sa Batanes area at ilang bahagi ng ating bansa, wala na pong significant na impact or impact talaga. Actually, napakainit na nga lang panahon, no? Uso na po ang swimming ngayon, kabi-kabila na. At hopefully, yung pag-swimming na yan, maibsan yung init na ating nararamdaman. So, bakit nga ba sobrang mainit, no? Kung makikita nyo, sobrang maalinsangan ang hangin. Unang-una, ang dahilan po ng maalinsangan ng hangin ay dahil sa easterlies. So pag sinabi natin na easterlies, ito yung mainit or maalinsangan na hangin na nanggagaling po
sa may karagatang Pasipiko. Ito yung mga hangin na yan. Nakikita nyo naman, merong sirkulasyon nga, parang pabilog yung ikot niyan. So, nandiyan din yung nakikita nating low pressure area na i-explain ko po sa inyo. So, sa parte naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, may mga tsansa ng maulap na kalangitan, lalo na ho sa may bandang hapon. At merong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So, ang easterlies mga kaibigan ko, yun yung mainit na hangin na ating nararamdaman, no, na i-experience sa ngayon. So, sa ilang bahagi naman ng Luzon, Visayas at Mindanao, ilang bahagi na ating bansa na hindi ko nabanggit, ay makakaranas o tsansang makaranas ng mga localized thunderstorms. Dulot po yan, no, ng easterlies. So, pagkatapos pong mawala, no, actually, kapag nawala na talaga ang pinaka-epekto, wala ng amihan, papasok naman, no, ang habagat dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So, kung makikita nyo ho, sa ngayon ay easterlies yung pangunahing weather system natin. Pero sa mga susunod po ng mga buwan, no, sa March, April yan, sa May, dyan napapasok po ang habagat. So, kapag may habagat at meron tayong amihan, dyan naman nagkakaroon ng connection yung dalawang weather system na yan para meron pong ma-develop na mga low pressure area o banta po ng bagyo. So, dahil nga po wala naman tayong amihan, pero mainit ang panahon dahil sa easterlies. Pero bakit merong LPA na namo-monitor po na mabubuo, no, sa week 1 at sa week 2? So, tulad na aking sinasabi, dahil ho yan sa lumalakas na easterlies. So, yung nakikita naman na dalawang low pressure area na yan, magkaiba ho yun sa may week 1, sa March 2 hanggang sa March 9, sa may silangan pong banda ng Visayas at Mindanao. Pero yung pangalawang LPA naman sa week 2, mas mahaba siya. Parehas naman yan ho na nasa load dyan sa category para maging bagyo. So, hindi siya banta, no, para sa magiging pangatlong bagyo ngayon 2026. Pero lagi ko sinasabi, kapag yan po ay nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may chance yan na magbigay po ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar. So, saan naman yung mga direktang lugar na posibleng maapektuhan ng LPA kapag pumasok na yun by next week? So, chance pa rin dito po sa may Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Sa ngayon, ito po ay low chance sa category, hindi natin kino-consider para maging banta po ng pangatlong bagyo o bagyong Kaloy. Yung bagyong Kaloy po kasi yung magiging pangatlong bagyo ngayong 2026 na ating pinaghahandaan. Kahit po kasi nasa tag-init na tayo, papasok ka talaga ang tag-init. Actually, sobrang mainit na. May mga bagyo pa rin po talagang nabubuo, no? Pero medyo malimit lamang yan at hindi po kagaya kapag tag-ulan, no? Every week may mga low pressure area. So, hindi ito banta, Tandaan ho ninyo, dalawang LPA na yan na ating namo-monitor. Pinakita ko na kanina, hindi po yan magiging banta sa ating bansa. Ngayon po mga kaibigan, may explain ako sa inyo dalawang senaryo. Kapag mas lumakas pa na lumakas ang epekto po ng easterlies o yung maalinsangan na hangin na ating nararanasan ngayon, no? Sobrang init talaga. May tsansa na magkaroon ng epekto, malakas na epekto ang mga localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Usually ganito ang isang senaryo natin. Mainit sa umaga sa Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa tanghali. Pagdating naman po ng hapon, dyan na unti-unting kumukilimlim ang ating panahon. Actually, kahapon, may mga ilang lugar po sa Luzon, Visayas at Mindanao nakaranas sa mga pag-uulan. Pero dulot po yun ng tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Ang katandem kasi o nagiging isang epekto po ng easterlies, no, ay yung mga local thunderstorms. At minsan, ang mga local thunderstorms nagiging severe o mas lumalakas pa. Gaano naman daw katagal ang nagiging epekto ng mga localized thunderstorms kapag ka nagpaulan? Ito po, no, tumatagal po ang mga localized thunderstorms ng 30 minutes hanggang 1 hour sa mga direktang lugar na naapektuhan po ng easterlies, no? Malinaw yan, easterlies na lugar na naapektuhan yung mga karanas ng mga localized thunderstorms. So, ang pinakalugar talaga na direktang apektado po ng easterlies ay ito pong silangan po ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Nandiyan kasi yung sirkulasyon or pag-ikot po ng hangin. Kung makikita nyo, no, pababa yung ikot ng easterlies. Mainit na hangin yan. Pero kahit hindi po direktang iniikutan ng easterlies
ang Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon, mainit pa rin na panahon ng nararanasan. Dahil wala na po tayong high pressure na hangin na nanggagaling po sa hilaga at totally pa wala na talaga ang northeast monsoon or ang hanging amihan. Ito naman, yung pangalawang senaryo, kapag ka naging severe naman ng mga thunderstorms, ito naman yung tumatagal ng 1 oras hanggang sa 2 oras sa mga direktang lugar po na naapektuhan ito. So, meaning to say, medyo malabo o madalang yung severe thunderstorms, pero yung mga localized thunderstorms na normal lamang, nararanasan yan sa hapon po at sa gabi. Kaya yung mga lalabas po sa hapon, hindi lamang tayo magdala ng payong, magdala din tayo ng kapote, jacket, para panlaban ho sa mga biglang bugso po ng mga pag-uulan. Ngayon ho, eto no, explain ko sa inyo yung mga paalala ko. Dahil ngayon, meron tayong dalawang LPA na namo-monitor, week 1 and week 2 po ng March, kinakailangan maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Actually, ngayon po, araw-arawin na natin ang pag-update kasi marami pong nag-aabang. Nako, ako po'y talagang humihingi ng pasensya sa mga nag-aabang. Si Kuya Francis nyo po'y nabisi lamang nitong mga nakaraang mga linggo. Babawi na lamang po ako sa inyo. Manatili kayong updated pa rin sa ating... alam ko yung iba nag-aabang sa madaling araw at ako'y humihingi talaga ng pasensya. Pangalawang paalala ko, importante po na ngayon linisin natin yung ating kapaligiran. So, alam naman natin kapag ganitong tag-init, makala talaga, no? Maraming basura. At kapag biglang umulan, dahil sa mga localized thunderstorms, easterlies at dalawang LPA na yan, may chance agad magkaroon ng mga malawakan at mga biglaang pagbabaha. Lalo na po dito sa Metro Manila. Naku po, napakaraming basura. Ang ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, medyo okay kasi nalilinis talaga nila. Hindi ko naman sinasabi na sobrang madumi talaga dito, pero kasi crowded na yung mga lugar dyan sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. So mga basura, linisin natin yung tapat natin. Lahat po yan, no? Kasi yan bumabara sa kanal, no? Kaya nagkakaroon ng mga pagbabaha. Ito yung paalala sa posibleng mga pag-uulan sa mga susunod po ng mga araw at mga linggo, dulot ng localized thunderstorms at ng dalawang low pressure area. Yung pangatlong paalala ko, nalayan ko sinasabi, ngayon nasa construction naman po tayo, no? Maraming nagpapaayos ng bahay. So patibayin natin ang ating mga bubong, ang haligi, dahil pag pumasok na naman po ang tag-ulan, sa month po ng June, July, August, hanggang bare months po yan, may mga chance ng mga, malala tayo nito yung mga kapag-asikaso, mga tuloy-tuloy na naman ang mga pag-ulan. So ngayon, paunti-untiin ho natin. Yung isang paalala ko na lagi ko sinasabi, i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit. Hindi porkit tag-init wala na tayong gagawin. At lagi ko sinasabi mga kaibigan, yung importanteng gamit natin, mga go bags, dapat po lagi po yung naka-ready or nakahanda, no? Bakit kailangan ihanda mga kaibigan? In case po magkaroon ng mga pag-uulan, sabihin natin mga lindol, hindi po natin kasi alam kung ano ang mangyayari, ay nakahanda, meron tayong dadalin agad. Mga dokumentong mahalaga, kailangan po yan mga kaibigan. So, mga kaibigan, yung isang paalala ko ba, nalay ko sinasabi, mag-imba ko mag-stock ng pagkain ng pang ilang araw na, hindi lang porketa walang ulan. Mainit po, no? Alam nyo, mas maganda, hindi tayo labas ng labas ganitong mainit. Heat stroke ang ating kakahinatnan. Laging uminom ng tubig, mag-stock ng pagkain o galiin yan, kasanayan ho natin yan. At ito pa, slide ko sinasabi na we need to pray every day, no? Araw-araw. Pagising sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon sa magandang panahon. Pero like ko sinasabi, ang Panginoon po minsan pinapaulan yung mga lugar na maraming pananim o mga palayan. Kaya wag magtaka kung bakit merong mga localized thunderstorms na kahit mainit ang panahon, may easterlies tayo, may mga pag-uulan pa rin para po madiligan ang mga lugar na merong mga pananim, no? Sa ilang bahagi po na Luzon, Visayas at Mindanao, may mga lugar pa rin dyan na nakakaranas po ng mga pag-uulan. So mga kaibigan, eto pala ko sinasabi sa inyo na hindi lang sa panalangin dapat tayo laging kumikilos o gumagawa. Kinakailangan din na yung sariling kaalaman natin, hindi natin panghawakan. Kinakailangan natin humingi ng wisdom and knowledge po sa Panginoon sa lahat ng bagay. No? Ang ibig kong sabihin, kapag lalabas ng bahay, may gagawin na tayo na mga bagay, we ask for wisdom and knowledge po sa Panginoon. No? Huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan. Bagkos, kapag tayo humingi ng kaalaman sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng maayos
nadaan or kaisipan sa mga desisyon po na ating dapat na gawin. So isiningit ko lamang po sa ating weather update. Uulitin ko, summarize natin ha. Wala tayong bagyo sa ngayon at low pressure area na minomonitor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero meron tayong easterlies, meron tayong mga localized thunderstorms na may mga chance na magpaulan lalo na po sa hapon po at sa gabi. At eto pahabol, total lunar eclipse po ay magaganap po ngayong March 3. So ang total lunar eclipse ay inaasahan mga kaibigan na sobrang aabangan ito ng mga Pilipino dahil talagang talagang once in the blue moon. Kabihirang mangyari yan. Yun yung ibig ko pong sabihin. So sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan, po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Hihiling lamang po ako ng isang like, subscribe at pahit ng notification bell para next update sa lagay ng ating panahon ay mamomonitor po natin at maia-update ko po kayo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.